Kung wala kang time magbasa ng balita, I got you. Usaping kabataan ngayon. Senator Loren Legarda nagsusulong na pag-aralan ng mas malalim ang mga ugat ng karahasan sa kabataan, hindi lang social media at online games. Ayon sa kanya, kailangan talagang tingnan ang mas malalalim na problema na kinakaharap ng mga kabataan, lalo na matapos ang trahedya sa Tacloban. Mahalaga raw na hindi lang simpleng paliwanag ang hanapin, kundi mas malawak na solusyon. Balita sa Senado. Humihiling ang prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na bigyan sila ng Senate Impeachment Court ng kaluwagan para maipresenta ang ebidensya. Gusto nilang mas maunawaan ng publiko ang bigat ng mga aligasyon. Bukas din ang Senado para sa mga gustong manood ng trial ng live. Usaping depensa. Binatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pahayag ng Chinese Embassy tungkol sa 2016 Arbitral Award. Ayon sa kanya, ipinapakita nito ang tunay na intensyon ng China sa pakikitungo sa Pilipinas. Mahalaga ito dahil patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at kailangan ng Pilipinas na maging mapanuri sa mga hakbang ng ibang bansa. Usaping karapatan, ngayong gabi. Nagtipon-tipon ang libo-libo sa UP Diliman para sa Pride March. Naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay at wakasan ang diskriminasyon. Ang event na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap sa LGBTQIA+ bilang kapantay sa lipunan, isang mahalagang hakbang para sa mas inklusibong kinabukasan. Update mula sa International Criminal Court. Na-freeze na yung pera na nakuha mula kay dating Pangulong Duterte nung inaresto siya noong March 2025. Kasama ito sa mga hakbang na ginagawa sa kaso niya tungkol sa crimes against humanity. Wala pang detalye kung magkano ang halaga ng perang ito, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga proseso sa korte. That's it for today's episode ng Ano na naman nangyari?